Sister Niyo po ako? Willie. Apo. Yes, opo. Kasi kahapon po, first time ko po uling dumalo sa Daybreak. I'm from Taytay Methodist Church at Yes po. ang Ate Senning Naval po talaga yung walang tigil na nag-encourage sa akin, Ate Merly, dumalo ka. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, sige ate, in due time kasi nag-a-adjust pa ako sa pagising sa umaga. Pero magmula po kahapon, nung umattend ako ng first time ulit, kasi tagal po uli ako nakabalik dahil pandemic pa nga po nung ako dumadalo noon. Ay, sinama ko po talaga sa prayer time ko, prayer time natin kahapon, yung sarili kong request. Nasabi ko, Lord, sana ibigay mo na yung matagal kong request na maging maganda na yung result ng laboratory ko. Kasi po ako po yung nagkaroon ng uh, kidney condition, tumaas po yung creatinine ko, binantayan po yung ureter ko kasi meron po akong UTI infection na matagal na po hindi nawawala. Kaya po, saka iinom po ng antibiotic, naapektuhan po yung vision ko, yung mata ko. Kaya yung pong Bible, hindi ko na po nababasa ng direct sabi po yun. Maintindihan ko lang po yung nilalaman ng Bible for now kapag somebody to read it for me. Kaya pagka ako po natuto ka mag-preach, talagang pinagbubulay-bulay ko po ng gusto yun at hinahayaan ko po yun sa apo ko o anak ko na magbasa para sa akin kahit pa ulit-ulit para lang magrema yung message ni God sa isip sa puso ko. Pero sa tulong ng Panginoon talaga, through the Holy Spirit, talaga naman po na tumatanim, bumabalik talaga yung kaalaman ko doon sa particular na scripture na yun. Kaya minsan nga po pag ako nag-preach sa church, sa biyaya talaga ng Panginoon, na memorize ko po yung ipipreach ko na talagang wala po akong binabasa. Kahapon po, ako yung attend po sa ating daybreak. Sabi ko, Lord, sana pag ibigay mo na yung matagal ko ng request na maging maganda yung result ng laboratory. Kaya po rin po ang Panginoon, ang akin pong creatinine ay bumaba na, ang uric acid ay normal na po, at napakaganda pa po, isa pa po yung pong infection ko sa ihi, yung virus na matagal na nandun, nag-clear na po. Kaya purihin talaga ang Panginoon sa kagalingan na patuloy niya binibigay sa akin. At yun po ang aking patotoo, sapagkat napakalaking bagay po yung talagang corporate prayer, tsaka po yung panalangin natin sa isa't isa. Yan po. Magandang umaga po. Amen. 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 Salamat po. Meron pa po ba? Hello po. Meron pa po bang gustong magpapuri sa ating Panginoon? Ah, magandang umaga po. Sige po. Si Tita Conchita. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang Diyos ang aking kasakasama. Ang sabi nga ay, He is our omnipresent God. Ilang araw na po ako na ako lang ang mag-isa dito sa bahay. Yung aking mga kasama, wala sila, umalis sila. Yung pumunta sila sa Bulacan, yung iba naman pumunta sa Santa Mesa. So, talagang literally, talagang at totoong-totoo, mag-isa lang ako dito. Pero hindi ako nanlulumo, hindi ako, I do not fear because I know that God is with me. Na bagamat sa ganitong edad, sabi nakakaya mong mag-isa ka dyan. Sabi nung kaibigan ko, I said, I am not alone. I have God with me, who is always guiding me and preparing me for everything. Actually, talagang
Nung unang gabi hindi ako nakatulog, pero I praise God dahil parang ginigising ako ni Lord upang sa ganun ay dumalo sa atin dito sa daybreak and purihin at purihin ang ating Panginoon sa kanyang ginagawa sa ating lahat. Amen. 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 Wala pa rin po si Deaconess Jane. Sige po, kung wala pa po, tayo po ay lumako sa ating pong panalanginan. Today is Tuesday. Government po ang ating ano po, ang ating pong mountain of influence. Tama po ba ako? Wala po kasi akong guide eh. Okay. Kasi kahapon ay family. Okay. So, sige po, panalangin po natin ang ating pamahalaan. Especially po kung tayo po ay nakadalo noong last Saturday dun po sa ating daybreak, Yes. melting point. Opo, bagay magkasama na rin po yun eh. Meron pong inirelease doon na actually si Deaconess Jane din ata yung bahagi doon o si PB. Yung prophetic word ni Cindy Jacobs na sa ating pong bansa ay maganda ang plano ng Diyos, kaya lang dahil mayaman ang ating bansa, tayo po ay patuloy na ninanakawan o pinagnanasaan ng kaaway na tayo po ay lukubin. Kaya lang ang sabi dun sa tawag dito, sa prophetic word ni Cindy Jacobs, meron daw po siyang nakatagong sandata sa ating bansa at walang iba kundi ang kanyang prayer army. Kaya tinatawagan niya ang kanyang prayer army na talagang makipaglaban, labanan yung threats ng China. Okay? Na sa ating buhay ay napakahalaga talaga ng church kasi kung babalikan nga natin yung 2 Chronicles 7:14, sabi, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, okay, and turn from their wicked ways, seek my face, sabi, then I will hear from heaven. Isa po doon sa and heal their land. Isa po doon sa prayer point na nakapaloob doon sa prophetic word ni Cindy Jacobs. Yung kailangan ang ating Pangulo ay tumawag ng Day of National Prayer and Repentance. So ito po ipanalangin natin na pukawin ng banal na spiritu ang isipan ng ating Pangulo na hindi yung political power ng Pilipinas o ng mga ibang bansa na tumutulong sa atin ang susi para tayo ay magtagumpay, kundi ang prayer ng bansa. Okay? Prayer and repentance. So kaya mga kapatid, sige po, bahagi po ng ating panalangin para sa ating government ngayon ay panalangin natin na tunay na matigil ang corruption. Okay? Ang tawag dito kasi bahagi po dun sa prophetic word yung corruption sabi sa church tsaka sa government okay, so ibig sabihin pati sa iglesia meron ng corruption. So kaya panalangin po natin ito at sino po ba ang pwedeng alam ko andito po ba yung ating general na prayer warriors, andito po ba si ang ninang ng bayan, si Ate Olive, para tayo po ay pangunahan dito po sa ating tama-tama. Sige po, ninang ng bayan, pwede po ba kayo manguna dito sa ating panalangin para sa ating bansa na magising ang mga prayer army para labanan kasi ang kalaban nga natin hindi mga tao kundi yung mga masamang espiritu Sige Okay. po, Ate Olive, Thank you po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Habang nagsasalita po si Pastor Paul, pinaalala ho sa akin ng Panginoon nung nais wasakin, puksain ng Panginoong Diyos ang Sodom at Gomora. Tapos
Hindi po ba nakipag-usap si Abraham? At sabi niya, Lord, kung meron pong 50, hanggang naging 40, hanggang hindi po ba pababa ng pababa? Sa puso ko po, ang daybreak ay isang napakamakapangyarihang kasangkapan ng Lord, weapon of prayer. Kasi nandito po yung army ng prayer warriors, morning after morning. Hindi po, hindi lumiliban upang magkasama-sama po tayo sa panalangin ito. Dati po, lagi tayo merong sa ganitong panahon matatapos, bawa 40 days o 10 days, ito po, hindi nagbigay ng ang Panginoon kung kailan ang daybreak. Kaya sa puso ko po, daybreak will continue to exist until Jesus comes to earth again. Kaya purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Abba Father. Dear God, hallelujah, King Jesus, Lord and Savior, Commander-in-Chief of the heavenly armies, our dear God. Hallelujah, dear God, our Holy Spirit, who lives inside us, always with us. You have given us another powerful morning to continually declare your sovereignty. You are God. You are exalted. You deserve all our praises and our thanksgiving. We honor you. We praise you. And we desire, Lord God, by your powerful presence of Holy Spirit, through your Lordship in our lives, na kayo lamang po ang siyang magtatagumpay sa aming bansa at kailanman walang pwedeng to snatch the Philippines away from you. Salamat, Lord, kayo po ang naglalagay ng mga leaders sa aming gobyerno. You have placed President Marcos. So we lift him up into your awesome presence and power, declaring your mighty works in him, Holy Spirit, as you raise up, Lord, mga anointed leaders to surround him, na maging yung consultant niya, advisors niya, at lahat ng sasabihin will only come from you, O Holy Spirit. We declare divine strategies. We declare divine wisdom, knowledge. We declare also, Lord, fear of God sa puso ng mga ni President Marcos at ng lahat ng namumuno. And we declare you have already placed in his hearts to call for a day of prayer and repentance sa kanyang pangunguna in your mighty name, Lord Jesus. As we continue to ask you to bind and destroy ang kapangyarihan ni Satan and all demons, powers, curses that shall hinder your sovereign will for the Philippines. The Philippines belongs to you alone, and no one can snatch us away from you. So maraming salamat, Lord. And as we pray for the Philippines, Lord, so aming dinideclare din, Lord, a strong hedge of protection around the Philippines. So with Israel, Lord God, na inyong pinili na siyang timeline ninyo sa mundong ito, we declare, Lord, that even the enemies of Israel shall come to know you through this nation, Lord. Yung Hamas, yung Iran, yung Iraq, yung Palestine, lahat, Lord, ng mga bansa na nakapaligid dito, Panginoon Diyos, ay makikilala kayo sa pamamagitan ng inyong ginagawang proteksyon, ginagawang pangunguna sa Israelite nation. And they will know you are God over Israel and over the whole world. At lahat po ng mga komunistang bansa na patuloy na nananakop, Lord, we also declare your awesome presence and power, not only to prevent them
but also, Lord, for them to know you, Lord Jesus, sa pamagitan ng mga pangyayaring ito. Maraming salamat. The battle is yours and victory belongs to you alone. By your powerful presence, O Holy Spirit, sa buhay ng mga mananampalataya, through your Lordship, Lord Jesus, as Commander-in-Chief of the heavenly armies, thank you even now for the victory you have given us. Abba, Father, for your honor and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Thank you po, Tita Olive. You're welcome po. Wala pa po si Deaconess Jane. Meron po bang may contact sa atin sa kanya para malaman natin kung makaka-join po siya o hindi? Okay. Sorry Subukan po, ko pong tawagan si Deaconess Sige po, Jane. sige po. Sige po, magpatuloy po tayo sa ating prayer blast habang hinihintay natin ang response ni Deaconess Jane. Patuloy po nating ipanalangin ang church o excuse me po. Patuloy po nating ipanalangin ang pagkakaisa ng mga iglesia. Tunay po na maganda po yung nangyari noong Saturday dun po sa melting point. Talagang melting nga tinutunaw yung ating mga pride or whatever. Dapat talaga yung brokenness before the presence of the Lord upang sa ganoon ay makakilos po siya sa ating pong buhay. Makakilos siya sa kanyang katawan, the body of Christ. Kasi habang may pride sa iba't ibang denomination, hindi nagtitibuan, hindi nagpapatawaran, hindi po makakakilos ng lubusan ang ating Panginoon. Kaya kailangan po natin na ipanalangin ang pagkakaisa sa katawan ng ating Panginoon Kristo upang sa ganon patuloy po na yung kalooban ng Diyos sa ating bansa, especially o hindi lang sa ating bansa kundi sa buong mundo ay excuse me, may sakatuparan po ng ating Panginoon. Okay. Kaya pwede ba natin andyan parang nakita ko niya si Pastor Leyda. Pwede ba kay Pastor Leyda natin itagubilin itong pananalangin para sa patuloy na pagkakaisa ng katawan ng ating Panginoon at paninindigan para sa para na sa ganun matupad yung kalooban ng Diyos para sa atin. Sige po. Pastor Leyda, are you sige po. Thank you. Sige po. Sige po. Tayo manalangin. Panginoon na aming Diyos na tumawag sa amin upang maglingkod sa inyo. Salamat lang sa pribilehyo, Panginoon, na ikaw ay amin pong paglingkuran ang iyong iglesia, Panginoon, ay aming pangunahan. Sa oras na ito, Lord, patuloy naming tinataas sa inyo ang lahat ng inyong mga pinili, lahat ng iyong tinawag upang gawin ang gawain mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat pastor, diakonisa, mga lay leaders, Panginoon, kahit ang amin pong mga miyembro, dakilang Diyos. Alam namin, tinawag mo kaming lahat upang maging bahagi ng inyong gawain upang ito ay magpatuloy. At dalangin namin, Panginoon, puso na laging handang sumunod sa nais mo. Puso, Panginoon, na hindi ipaggigiitan ng aming sariling gusto, kundi puso, dakilang Diyos, na laging nakalaang gawin kung ano ang kalooban mo. Kaya Lord, hinihiling po namin na pahintulutan ninyo na lahat ng mga pastor, mga diakonisa, lahat ng manggagawa, Panginoon, laiko man o mga ordained, hinihiling namin aming dakilang Diyos, na masumpungan mo kaming lahat na nagtatapat sa kalooban mo, nagtatapat sa inyo mismo, Panginoon. Lord, alam po namin na napakaraming mga bagay na umaagaw sa atensyon kahit ng inyong mga manggagawa. And this makes us unfaithful, Lord, to our calling. Panginoon, yung loyalty, hindi sa inyo, kundi sa human leaders, Panginoon. Hinihiling namin, dakilang Diyos, na buksan niyo po ang puso at kaisipan ng lahat ng mga manggagawa
upang masumpungan, Panginoon, that you are our great shepherd. We are all your under-shepherds. At hayaan mo, Ama, na sa pagsunod namin sa kalooban ninyo, Panginoon, makita namin ang beauty, Lord God. Makita namin, Panginoon, ang reward, Lord, na hindi po kung anumang bagay, hindi kung anumang material, Panginoon, but the joy of serving you, Lord. Panginoon, Amen. inihiling po namin ang lahat ng mga pastor at mga manggagawa na ipinadala niyo po ngayon sa Empowering Academy sa Aklan. Lord, continue to bless them. Use Pastor Luther and all the rest of the team, Panginoon, na isinugo niyo doon upang magturo sa amin pong mga pastor at mga manggagawa doon, Panginoon, sa Visayas. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo kaming hubugin, Lord God. Continue to mold us, Lord, in the kind of workers that you want us all to be. Lord, dalangin po namin na nawa gawin namin ang magpapalago ng inyong iglesia. Lord, na kikita po namin, narinig po namin, Lord, na sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, napakaliit pa rin porsyento ang naaabot ng inyong mga salita. And so we pray, God, that you pour out your anointing to all your workers, God, to all the church leaders, Lord, that may we all be found faithful to you and to our calling. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat alam namin na mula sa karamihan, pinili at tinawag mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at masumpungan mo kami na hindi self-serving ang aming paglilingkod, kundi tunay na pagiging lingkod po ninyo ang maghari sa aming mga buhay. Gawin namin ang mga bagay, hindi dahil gusto namin, Panginoon, kundi ito ang nais mo para sa amin. And Lord, continue to empower us to advance your kingdom, forcefully advance your kingdom, Lord, in our preaching, in our teaching, in our ministries, Panginoon. Makita kayo at patuloy na maipakilala kayo sa mas marami pang iba. Thank you, Lord. Thank you, God, for the power of your Holy Spirit that is at work in every worker that you have handpicked. This is our prayer, our faith, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, by the power of the Holy Spirit. Amen. 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 Okay. So, tinitingnan ko po itong list ng participants. Wala pa po si Deaconess Jane. Pastor Paul, Yes po. tinawagan ko po siya, sabi, in another call. Tapos po, nag-ring na, pero ring lang po ng ring, hindi po sumasagot. Pero nag-message na po ako na wanted ninyo siya dito sa Daybreak. Kaya hindi ko po alam, maybe the Lord has something better kaysa dun sa plano po. Ano po, so thank you po. Sige po. Anyway, I can, kaya lang, siguro po, give me another 5 minutes. Okay, para gawin ko po yung presentation, then I will lead the... Pakiusapan ko po siguro si Pastor Leda to go on with the prayer blast. Hindi ko po alam kasi kung bakit walang pasabi si Deaconess Jane. So anyway po, sige po, Pastor Leda, Sige po, you... sige po. Sige po. I'm making the PowerPoint. Sige po. Sige po, let's continue. Sige po, let's all lift up to the Lord. Ito po mga kapatid natin na nandito sa list. At kahit po yung wala dito, na itaas natin sila sa Panginoon kung sino man yung nilalagay ni Lord sa heart natin na mga kapatid na may mga karamdaman ngayon. Let's all name them one by one. And we know po na sa pagtataas natin sa kanila sa Panginoon ay may ginagawa na po ang ating dakilang Diyos. So let's all lift up to God. Ito pong nakikita nating mga names sa screen at kahit yung mga wala po dito. And let's pray for each one of them, knowing that in our prayers, God is moving. Sige po, may I request everyone to spend a minute of prayer and then i-request po natin si Ate
Ate Merly, Yes to po. lead in the closing of this part. Sige po, let's all pray to God in a minute, and then let's all ask Ate Merly later on to close that in prayer too. Lord God, we lift up to you every one of these brothers and sisters, Lord, in need of your healing, Lord. Thank you so much because you are the greatest physician. We lift up to you, Brother Happy, Sister Elby, Sister Conchita, Sister Sarah, Sister Edeline, Sister Lorna, Brother Orly, Sister Al, Sister Conchita, Sister Hope, Sister Rodrigo, Sister Brother Benji, Sister Janet, Kapan Valencia, Brother Philip Lord, Sister Brother Melania, lift up to you, Doctor, passion for Lord, get and visit on Jesus. Thank you so much, God. Sige po, Tita Merly. Ay di patuloy na dumulog sa ating Panginoon. Can you hear me? Can you hear me po? Opo, Yes, opo. Lord. Yes, Lord. Alam po namin, batid namin, Panginoon Diyos, na kayo po ay nandyan sa aming tabi, nakikinig at nakikita mo, Panginoon, ang sitwasyon ng iyong mga anak. Lord, alam po namin na kayo po ay mapagmahal na Ama. Kayo po ang aming greatest healer through our Jesus Christ, our Lord and Savior. By the power of the Holy Spirit, Panginoon, dinadalahin po namin, Lord, na ang lahat ng aming mga nabanggit na aming mga labi, Panginoon, sila po, Panginoon, ay inyo pong tatagpuin, yayakapin, at bibigyan ng miraculous healing, Panginoon. Batid namin, Panginoon, Lord, kung papaano ang aming Panginoong Hesukristo ay nagpapagaling kahit noong unang panahon sa aming panahon ngayon, Lord, ay gagawa at gagawa pa rin, Lord, kayo ng miraculous healing para sa inyong mga anak. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, na dagdag ko lang po si Pastor Nepomuceno Amable ng Taytay Methodist Church. Continuous healing, Panginoon. Si Ate Beth Cruz, Lord, na may liver condition, Panginoon, ay inyo pong pagagalingin, palalakasin ang kanyang katawan. Lord, si Ate Baby Rose, Lord, na matagal na may kidney condition na dinadialysis, Panginoon, na may plano na kidney transplant siya, Lord, kay Panginoon ng aming higit sa lahat, inaasahan na gagawa at gagawa, Panginoon, na miraculous healing para sa kanya. Lord, salamat din po, Lord, sa pagaling mo, Lord, sa mata ni Kuya Nards na asawa po ni Ate Lily Carrion. Salamat, Lord, na negative, Panginoon, sa cancer ang biopsy, Panginoon, ng mata niya. Lord, tunay na napakabuti mo, Panginoon. You provided all our needs. Binibigyan mo pa rin, Lord, kami ng wisdom upang malaman namin kaninong doktor, anumang gamot ang dapat namin inumin, Panginoon. At salamat, Panginoon, sapagkat nandun lagi yung iyong protection, nandun lagi yung iyong provision, Panginoon, upang matugunan namin, Panginoon, ang lahat ng mga gastusin sa aming mga karamdaman. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Narinig mo, Panginoon, ang aming mga hinaing para sa aming mga kapatid, Lord. At wala pong imposible sa inyo, Panginoon. You can make healing, Panginoon, up to this time, Panginoon. Kaya, Lord, kiniklaim po namin, Lord, katulad na sinasabi sa Marcos 11:24, ano man ang hingin namin sa panalangin, manalig kami na ito'y amin nang natanggap at ito nga po, Panginoon, ay aming matatanggap. Kaya, Lord, sa pamagitan ng aming pananampalataya sa iyo, Lord, ngayon pa lang, Lord, kiniklaim na namin ng healing para sa aming mga kapatid, Lord. In Jesus' name, by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen. Amen, amen. Amen. So at this point po, let's continue to pray for Israel. As we know from the Word of God,
when we bless the nation of God, the Lord will keep on blessing us as well. So itaas natin sa Panginoon ang patuloy na kapayapaan sa bansang ito. And even to all the rest of the world na may mga gyera, patuloy nating itaas ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa ating mundo. Sige po, let's once again spend a minute and let's ask si General Binag to lead us po in the closing of this prayer point. Sige po, a minute of prayer and then General Binag po. Oh yes, God, we Yes, keep Lord. on praying, Father Lord, for Israel. We know, Lord, you are the God of peace. And we pray, God, that you allow your people, Lord, to experience, Lord, your presence. Lord, we know that it's by your presence, Lord, chosen that nation. we can experience Kaya Lord, genuine dinadalayan po namin ang kanilang Kaya kaligtasan. ano po na ang lahat ng leaders Lord sa mga bansa ko na nagkakaroon ng ang mga kapayapaan. digmaan. Ang kapayapaan mo po ang Salamat, lahat. Lord. Lord, we even pray, Father God, for Wala po posible sa iyo, the Panginoon. US, Lord, Hindi po, Lord, na ang sa higit sa kasalukuyan, lahat, Panginoon, ay ang makapagpapalit binigyan din ng ang pagbibigan. pag-ibig, Lord. As we Kasaganaan ng pray, Lord, kapayapaan. Lord, we know nilalapit po na for ang other nation leaders, Panginoon, upang Shalom, matigil na God. ang bigyan niyo po sila, Lord, wisdom, fear of the Lord, Panginoon, banal na pagkatakot sa iyo. Pagigit sa lahat, Lord, ang unahin nila, maisipin nila ay ang kapayapaan, ang pag-uusap, Panginoon, ang pag-uunawaan, ang pagbibigayan. Hindi po yung pride, alisin po niyo ang pride, Lord. Alisin niyo po, Lord, ang pag-iganti. Dahil, Panginoon, ay ingatan namin, Lord, ang inyong pinagkaloob na ari-arian. Pagyamanin namin po, Lord. At higit sa lahat, Lord, huwag namin kalimutan na ipagsalita. Salamat, Lord. At nandiyan lang po kayo, Lord, upang kami, Panginoon, ay kalingain, dinggin, at iligtas. Lalo ng bayan Israel. In Jesus' name, amen. Kaya tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa mga ganito muli kaming lumalapit at bigay papuri sa iyong pangalan, Panginoon. Tunay, Panginoon, your name is worthy to be praised. Likewise, Father, we pray, Father, the peace and reign in this world, O Lord. We know, Father, that you are Almighty God, creator of heaven and earth. You are the author of peace. And we know, Father, that you also make peace and also make war, O Lord. You also inflict affliction, Father, you are author of everything. But we know all of these adversaries or peace that we experience, O Lord. We know that you are in control of everything. You allow suffering for our own good. We cannot fathom your ways, O Lord, but we know that you want what is best for each and every one of us. So, Panginoon, sa umaga po nito, dinadalangin po namin ang iyong kapayapaan na able to reign in the world, Lord, in this material world. Nalangin namin, Panginoon, mga lugar with conflict in Israel, in Ukraine, and also tension rising in our region, O God. We pray, Father, that your peace will reign in this world. But we know, Father, you have said that the end times, that we will be hearing wars and rumors of wars. We claim, Father, that you are author of peace. We claim, Father, that peace will still reign in this material world. So that the elevation of suffering, especially the children and those who are the civilians, O Lord, that are being affected of this war and internal conflict, oh God. May you be with them. Bless our rulers, our head state. You give them wisdom and strength, able to do what is good for the majority. So once again, Father, we pray all of this in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. 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 Thank you po.
Okay, Pastor Paul, pwede na po. Sir Paul, are you ready na po? Sige po, let's continue to pray. Nakita ko po sa chat si Sister Ruby at saka si Pastor JR po ay magbibiyahe papuntang Zamboanga. Nasa Dumaguete na daw po sila pasakay ng bangka. So ipanalangin po natin yung biyahe po nila ngayon. Sige po, let's pray. Lord, we lift up to you si Pastor JR at si Sister Ruby, Lord, as they travel to Zamboanga. Let your Lord. presence, Lord, continue to take care of them. Thank you so much, Lord, for your traveling mercies. And oh God, na kung nasan ang iyong mga anak, ligtas po yung anumang vessel na to na sasakyan nila. Salamat, Lord, sa protection po ninyo until they reach their destination, God. Claim, Lord, their safety and your protection. And Lord, we declare divine encounters sa mga makakatabi nila, Panginoon, sa mga kasama nila, Panginoon. Allow these people, Lord, to encounter you as they meet Sister Ruby and Pastor JR. And Lord, ano man po yung dahilan ng pagbibiyahe nila papunta doon, Panginoon, give success, Lord God, to this trip that they are having right now. Thank you, God. Lord. Thank you, God, for answering our prayers, which we ask in Jesus' name. Amen. Pastor Paul, are you ready na po? Nandiyan pa po ba si Pastor Paul? Nag-prepare po. Nandito pa po. Sorry po, nakamute pala ako. Okay na po? Sige po. Ating pong pagsamahan. Pagbulay-bulayan, ito po nga ating daybreak for today. Sige po, allow me po na mag-share screen muna. Hindi po ako makapag-share screen. Paki-co-host po yung isa kasi nag-laptop po ako ngayon. Wait lang po. Ano po yung isa, Pastor Paul? Ano po ba yung kasi parehong Paul Penetrante ata yun nandyan eh. Wait lang po. Hanapin ko lang po. Sandali po, maglilib po ako doon sa isa. Okay. Yan na po, nag-leave na po ako doon sa isa. Ayun po. Okay na po. Okay, thank you po. Salamat din po. Nakikita na po. Opo. Okay po. Ating pong tingnan itong ating pagbubulay-bulay. Okay. Sige po. Ginamit ko po yung background kahapon ni Ate Zen. Madalian po kasi. Sige po. Okay. Ito po yung ating title. The outcast were not cast out. Okay. Kasi alam naman natin pagka ikaw ay outcast, parang ano yung term ngayon ng mga kabataan? OP, out of place. Okay. Dito tayo kasama doon sa kanilang grupo. Okay. Pero ito po yung sabi po, he had to decide whom to evangelize, the rich or the poor. So ito po ay patungkol sa isang misyonero, isang ebanghelista na kung saan mamimili ka ba? Sino nga ba yung babahaginan natin ng magandang balita ng ating Panginoon? Yun lang bang mayayaman o yung mahihirap? Okay. So tingnan po natin yung ating pong pagbubulay-bulay. Ito po yung date ngayon, July 16. Sorry po kung medyo tawag dito, maliit o hindi nakabold yung letters kasi minadali ko na po. Anyway po, sabi po si John Clough was born in West New York. So ito po yung araw ng kanyang kapanganakan.
and his family later moved to Iowa. So lumipat mula sa New York, napunta na Iowa. Habang si John Clow ay nasa kolehiyo, ay kanya na pong sinuko o itinagubilin ang kanyang buhay sa ating Panginoong Hesus. At naramdaman niya na tinatawag siya ng Diyos para palaganapin ang magandang balita doon sa mga hindi pa nakakarinig nito. Okay. Kaya noong 1864, siya po ay naordinahan bilang isang Baptist minister. Okay. Kaya siya at ang kanyang asawa ay nagpunta sa Southern India bilang mga misyonero sa Telugu people noong 1865. So the following year, nag-mission na po siya sa Telugu people ng India. Matapos po ang 11 taon, ay hindi pala, early, 11 taon bago po siya nagpunta doon, sa isang prayer meeting, pre-dawn eh. Sa atin, dawn prayer eh. Ito, pre-dawn. Okay? So, ibig sabihin, maagang-maaga. Okay? On a hill, sa isang burol overlooking the city of Ongole. Okay pala. 2 misyonero at 3 Telugu Christian women ang nagmingi sa Panginoon na magpadala ng missionary sa lugar na yon. So ibig sabihin, yung pagpunta doon ni Clow ay tugon sa panalangin pala ng mga misyonero na nanalangin 11 years before siya dumating doon. Okay? So tugon sa panalangin. Biruin nyo, 11 years bago tumugon ang Diyos sa panalangin ng 2 misyonero at 3 Telugu Christian women. So nang dumating po ang mga Clow bilang tugon sa panalangin, okay? So noong 1866, si Clow ay nagtatag ng isang mission station doon sa Ongole, and immediately, okay, nagsimula na po siyang mangaral ng magandang balita sa lugar na yon. Kaya meron pong isang iglesyang naitatag at soon 28 more, okay, new converts. So nadagdagan po ng mga bagong mananampalataya yung iglesia na tinatag ni Clow doon sa lugar na yon. At karamihan sa kanila ay mga madigas, okay, mga outcast. Okay. So hindi ko na po na-edit yung yung spelling. So ito po ay nagbigay kay Clow ng isang problema. Okay. Dahil noong panahon na yon, okay, ang mga Kristiyano doon sa Ongole ay excuse me, ay mas mataas yung kasi nga of the higher castes. Siguro baka baka tawag dito mga leveling o tawag dito mga grupo siguro. Okay, at sila po hindi nakakapag nakiki-associate doon sa mga outcastes. So, ibig sabihin talagang may mga clan na gano'n. So, parang siguro marginalized yung kabila, yung isa super rich naman. Kasi higher higher in level nila. So, kung ipagpapatuloy daw ni Chloe yung at natatanggapin kay yung mga outcastes doon sa iglesia, mawawala naman yung mga, sabihin na lang sa Pilipino siguro, yung mahirap tsaka yung mayaman. Okay? Mawawala yung mga mayayaman. Okay? Kaya siya at ang kanyang asawa ay nanalangin upang hingin sa Panginoon kung ano ang gagawin nila dito sa bagay na ito. Okay? At sila po ay dinala ng Panginoon sa unang Korinto kabanatang 1 na that the God calls the lowly, weak, and ignorant rather than the noble. So, alam naman natin yun, di ba? Mas pinipili ng Panginoon yung mga mabababa, yung mga mahihina, yung mga ordinaryong tao kaysa doon sa mga matatalino. So, simula po doon sa panahong yon, okay, si Chloe ay concentrate doon sa mga mahihirap. Okay. At lahat po ng uri ng pang-insulto at mga banta sa kanyang buhay
kanya pong dinanas. Okay? Pero in-endure niya ito, pinagtagumpayan niya ito dahil sa kanyang desisyon na yon. Especially yung mga mayayaman, yung mga nagbabanta sa kanyang buhay. However, nagpatuloy siya at sa huli, sa wakas, after 5 years o yung sa loob ng 5 taon ng kanyang paglilingkod doon sa Ongole Station, yung iglesia doon sa Madigas ay nagkaroon ng 1,500 members. So that's 1,500. So biro niyo mga kapatid, sa kabila ng insulto, sa kabila ng banta sa kanyang buhay, nagbunga pa rin yung gawain ni Chloe doon sa lugar na yon ng Ongoles. Okay? So yung approach ni Chloe sa foreign mission ay isang, sabi nga, philosophically different from that of his time. So sa kapanahunan nila noon, mas pinipili kasi marahil ng mga ibang misyonero na ang kanilang bahagina ng magandang balita ay mga may kaya. Okay? So sabi niya, kaya hiningi ni Chloe dun sa mga converts na sila'y mamuhay na may konting with a few principles, by a few principles that he considered essential. So ito'y mahalaga na, ito'y mga prinsipyo na sa tingin niya ay mahalaga, pero medyo may konting kaluwagan siya pagdating do sa mga bagay na may kinalaman sa cultural practices. Okay? Siyempre, iba yung kultura ng mga mayayaman, iba yung kultura ng mga may hirap. So may pagkakaiba. So doon medyo lenient siya. Okay? Medyo maluwag siya. Ayaw niyang i-impose kasi yung kanyang kinagisnan na Western culture doon sa mga Telugus. Okay? Kasi nga, ito nga problema natin ng maraming misyonero. Kunyari, Kristiyano tayo, taga rito tayo sa baba, pupunta tayo doon sa mga tribo. Okay? Gusto natin yung gawin natin dito sa kabihasnan, gawin din ng mga nasa tribo. Pero kay Flo, hindi. Pinabayaan niya yung kultura ng mga Telugus. Okay? At hindi niya inimpose yung kanyang sariling kultura. At naramdaman niya na ang magandang balita ay mas magiging epektibo, okay, para abutin ng mga tao kung yung kanilang kultura na nakagisnan na yun na yung kanilang gawi sa buhay ay hindi po niya papalitan. Halimbawa po, sabi, inallow ni Chloe, pinayagan ni Chloe, hindi Chloe, ni Chloe, okay, na yung kanyang mga mangangaral, kasi so nakapamili na siya, na sundin yung modelo ng mga Hindus. So ito po yung mga nasa India. Halimbawa, yung spiritual teachers, na nire-respeto na ng mga Hindus. Okay? Kaya naglagay po siya ng mas mabigat na emphasis, okay, doon sa work ng indigenous preachers. Dahil na ramdaman niya na yung gospel, yung magandang balita, ay magpapatuloy pa, okay, kung ito ay nanggagaling na mula sa isa sa kanila doon. So para bang, kumbaga nag-train na siya, parang dati di ba nung nasa UMC tayo, meron ng mga na-train na mga ITAS para maging pastor. So siyempre nga naman, dahil kadugo nila, kaisa nila, mas madaling maipapalaganap ang ebanghelyo. So in-encourage po niya yung mga bagong converts na bumalik doon sa kanilang social groups. So sabi, sige, balik na kayo doon sa tribo nyo. Okay? Balik na kayo doon sa pamayanan nyo. Kaysa sila ay tanggalin. Okay? Biglang pumasok sa isip ko yung naging sagot ng isang Muslim nung ako po ay nag-mission sa Mindanao noong 2022. Sabi ko, bakit hindi kayo lumalantad ng mga Christian, ng mga born again na kayo? Kaya ang tawag nga nila sa kanilang grupo, born again Muslims. Kasi sabi nila, kapag humiwalay kami dito sa grupo ng mga Muslim, paano pa namin ma-share yung magandang balita sa kanila? Kasi ilalayo na nila tayo. Okay? So mga kapatid, sabi, ang iglesia ay inorganize niya, na maraming iglesia na organize doon sa mga villages na doon, na
kung ano yung kanilang social structures, yun po ay pinanatili. Kaya yung pong mga village na yon, mga elders, naging deacon sa church, at ito po ay ang susi para magkaisa ang komunidad at yung mga church leadership para mas palaganapin pa ang Kristyanismo doon sa kanilang lugar. Napakaganda. Okay. So, noong 1876 po sa India, ay dumanas po ng 3 taon ng famine. Okay, biruin nyo, taggutom. Parang yung nangyari sa panahon ni Prophet Isaiah. Okay, at nagkaroon ng cholera. So, si Chloe ay nagtrabaho, gumawa tirelessly, sabi during this time, para makakuha po siya ng pagkain, supplies, at even, siyempre, mga gamot na kailangan po para doon sa grupo na yon na kanyang pinaglilingkuran. Sa pamamagitan ng kanyang pakikibahagi sa pamahalaan na yung mga relief project, nakakuha po siya, nakapag-contact siya sa overseas ng construction ng 4 miles of Buckingham Canal. So nakagawa sila doon. So he was able to employ many starving people. So maraming taong nagugutom, nagkaroon ng trabaho, karamihan ay mga madigas, at maganda naman po yung kanilang naging sahod doon sa pagtatrabaho nila. Sa panahon ito, mga kapatid, he refused to accept new church members or baptize new converts because he didn't want people converting for the wrong motive. So yun, dahil siguro nakita nung iba na ay magaganda yung may magandang trabaho yung mga madigas, mga taga madigas, tapos hindi sila nagugutom. Yung iba siguro ay sama na ako sa inyo, pero tinanggihan yon ni Chloe kasi iba yung motibo. Ang motibo nila makinabang doon sa pinakikinabangan ng mga nandoon po sa madigas. Pagkatapos po ng famine, si Chloe ay nag-offer ng baptism sa lahat ng totoong gustong yung mga mananampalataya. Okay? During a 3-week period, almost 9,000 were baptized upon their profession of Amen. faith. Amen. With 2,222 on one day. Babiruin nyo, okay? 2,222, isang araw lang. By the end of, sorry by the end of 1878, sorry po, nawala yung iba. Okay, sige po. So maganda mga kapatid, ang laki kagad. Pero may 9,000 were baptized, tapos isang araw 2,222. Okay, John Chloe worked with the Telugus for next for 3 decades. Pero ang 30 taon siya naglingkod. Embracing, kanya pong niyakap, tinangkilik ang mga outcast, yung mga mahihirap. At nagtrabaho po siya para umangat ang kanilang buhay at ino-honor po niya yung kultura ng mga indigenous people. So when Chloe left India shortly before his death, 1910, he left behind a church of 60,000 members. So purihin ng Panginoon, hindi nawala ng kabuluhan yung kanyang pamimili. Kanino ba ako mag-share, sa mayaman ba o sa mahirap? Binless siya ng Panginoon. Sapagkat alam naman natin, di ba, ang pagpunta ng I have come, ay, sorry po, na ang ating Panginoon ay naparito hindi naman para sa mga matatalino kundi sa mga mahihirap. Kaya nga 'di ba, to preach the good news to the poor. Yun yung ano ng Panginoon sa Luke 4:18 eh. Okay, the Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to preach the good news to the poor. Kaya binless ng Diyos ang gawain ni Chloe. Sige po, ito po yung ating reflection. How important is it in world missions to embrace yung pong mga cultural principles and customs rather than to impose one's own? Para sa atin mga kapatid, okay? Kasi question gaano ba kahalaga pala sa atin kung tayo magmimisyon ay atin pong mahalin, tangkilikin yung kanilang local cultural principles, okay? Customs, kaysa impose natin yung ating sariling kultura. To what extent should churches on the mission field resemble the churches from which the missionaries came?
So tingnan natin. Reflection po ito para sa atin. Alam ko wala na tayong time. So this is for our own reflection, especially sa mga churches na nagmi-mission. Yan, katulad po ng Taytay. So mahalaga po ito para sa ating lahat. Do you feel the close made the right decision to evangelize the poor instead of the rich? So, kaya lang minsan dati sabi, bakit ba tayong mga Metodista, mas gusto nating mag-mission sa mga mahihirap? Tingnan niyo yung mga CCF, sabi, ang mini-mission nila yung mayayaman. Okay? So, pero iba-iba po tayo ng pagkatawag. Ang mahalaga, kung tayo tinawag para mag-mission sa mga mahihirap o sa mayayaman man, gagawin natin ito sapagkat alam natin sasamahan, gagabayan tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi po sa 1 Corinthians 1:28, God chose things despised by the world, things counted as nothing at all. So, mga kapatid, hindi naman natin sinasabi na outcast yung mga may hirap. Pero yun po yung nararanasan natin eh. So, sila'y mahal din naman ng Panginoon. Kaya kung sino po yung mas nangangailangan ng pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, ng magandang balita ng kaharian ng ating Panginoon, panalangin po natin kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Sa mayayaman ba o sa mahihirap? Sapagkat tayo naniniwala saan man tayo isugo ng Panginoon, katulad ni Abraham. Okay, sumunod lang tayo at iiwan, hindi pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, ito po yung ating reflection for today. And it's our own reflection. Wala na po tayong sharing time. For our own reflection, ito pong question. Gaano ba kahalaga sa atin? So, kasi world missions ang pinag-uusapan eh. Okay? Pero tayo dito sa Pilipinas, alam natin, marami namang indigenous people din tayong abutin. Andiyan ang mga Mangyans, andiyan ang mga Dinagats, ang mga Aitas. Mahalaga ang ipadama natin sa kanila yung ating pag-ibig. Sabi nga, nung nag-mission, pumasok sa isip ko, sabi nga po, bakit ba nag-mission pa kayo sa mga Muslim? Sabi, mahal natin sila dahil mahal din naman sila ng Panginoon eh. Okay? Kaya nga yung Islam, alam ko na-share ko na dito, yung Islam po is an acronym for I sincerely love all Muslims. Okay? So mga kapatid, mahalin din po natin lahat ng tao, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, sila man ay mahirap o mayaman, sila pong lahat ay nangangailangan ng pagliligtas. Salamat po ng Panginoon. Amen. So Pastor Rory, can you take charge of the closing prayer and the benediction? Stop ko na po yung ating share. Sige po. Takot na po tayo po sa ating pong pasasalamat po sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa inyong mensahe ng buhay. Na sa pamamagitan nito, O Diyos, muli sa aming mga puso at isipan ng bawat isa ay yung pinaalala na kailangan namin abutin anuman ang kanyang estado sa buhay. Salamat Panginoon sa buhay ni Pastor Paul na iyong ginamit. Iyong pagpalain ng kanyang ministeryo ng iyong pinagkaloob. Pagpalain mo ang kanyang pamilya, kanyang buhay, at ang bawat isang nadarito. Natunay nga po Panginoon, sa iyong habag, tulong, biyaya, ay tunay na magawa nga namin ang iyong kalooban. Kaya sa iyo lamang ang kapurihan at kapasalamatan sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at Diyos na tunay na nakakaalam ng bawat ginagawa namin. Kaya lagi ninyo kaming pangunahan sa pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tanggapin po natin ang bendisyon ng ating Diyos Ama,
Anak, at Espiritu Santo, at ang kanyang salita na ayon sa mga bilang, Kabanata 6, talatang 24 hanggang 26. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Shalom. Shalom.